Maswerte si Boy dahil bago magpasko ay natanggap niya ang 2,000 pesos na educational assistance na ipinangako ng Kapitolyo sa lahat ng grade 7 students sa Camarines Norte. Pinagpaayos ko po ng cellphone ko, tapos po pinabiling gamit. Pero ang ilang magulang ng grade 7 sa bayan ng San Lorenzo Ruiz nagtataka dahil kung kailan na ipagawa ng nakaraang administrasyon ang tulay at daan, tila mabagal nila ngayon ang dating ng ayuda. Wala man po akong nakuha na token na sinasabi. Iwan ko lang po ngayon kung mayroon or ano. Si Amelin Recho ng Barangay Matakong nauupos na umano ang pag-asa na makatatanggap pa ang anak ng ipinangakong 2,000 piso dahil isang buwan na lang ay bakasyon na. Sa kanyang papel na full-time nanay at asawa na magsasaka, malaking tulong na sanaan niya ito para mabayaran ang school miscellaneous ng mga anak. Nagsabi na pag may patawag daw ang school sa mga magulang, dapat pumunta. Kasi pag hindi daw, hindi bibigay yung 2,000. Ganun. Umaasa rin sa ayuda para sa anak si Annalyn Burse na mula Barangay Mampurog ay nagtungo sa Barangay Maisog para alamin ang plataporma para sa kabataan ni dating Governor Egay Tallado. Doon po sa anak kong una, hindi ko po na kasi parang bilang lang daw, sabi, hindi lahat. Parang lang, kung sino lang nakaalam yun yung meron. Yung hindi nakaalam, di wala. Kaya hindi ko po alam anong kailangan, anong requirements, kasi hindi ko pa na-try. Napapailing na lang sa pagkadismaya ang magnunyog na si Elvis tuwing napag-uusapan ang 2,000 pisong ayuda na ipinangako sa anak. Wala pa, boss. Wala pa. Matatandaang nabanggit ni board member Bihog Serdon sa privilege speech na marami pang grade 7 sa Camarines Norte ang hindi nabibigyan ng 2,000 pesos sa ilalim ng Expanded Provincial Government High School Educational Assistance Program. Ipinanukala ng inyong likod na bigyan muna ang sangguniang panlalawigan ng datos kung ilan na ang tumanggap ng 2,000 piso, sino-sino at saan naninirahan ang mga tumanggap, at magkano ang lahat ng pundong ginastos at kung may natipid pa ba na pondo. Ang benepisyo ng programang ito ay tila hindi napunta sa pakinabang ng ating mga estudyante. Bakit ang Chief of Office ng Community Affairs o CAO ay nanahimik sa pag-ulat ng tamang gugol ng pirang nakalaan sa programang ito? Hindi ba dapat ng ating kagalang-galang na Gobernador Ricardo Padilla ay magsalita na rin sa bagay na ito sapagkat ito'y tungkol sa kapakanan ng ating mga mamamayan. Ang perang nakalaan para sa kanila ay hindi pera ng sinong opisyal, kundi pera sa mga buwis ng taong bayan. Ang hindi pagtupad sa mga pangako ng mga estudyante at kabiguang magkulat sa taong bayan kung paano ginugol ang halagang nakalaan ay isang uri ng pagtalikod sa sinampaang tungkulin at pagpapawalang halaga sa tawag ng konstitusyon. Para sa mga nabigyan, nakatakdang bigyan at umaasa pa rin na mabibigyan, tama ang mga lampag na pantay na ibigay ang tulong sa libu-libong grade 7 students sa lalawigan. Sana makuha na din sila. Wag nang maraming hinihingi pa na kailangan pa ng magpunta ng barangay, may agency, ganon. Dapat kung mangangako sila, gawin nila, hindi yung puro pangako. Hindi yung puro pangako kasi mangangako, nag-aasa yung tao, wala naman, hindi nakakahiya.